So, ito na naman yung, ito yung kata ko na na-receive for today. Um, Nagsimula ako earlier pero lumampas siya ng isang oras. So, or 30 minutes lang yung limit pero lumampas siya ng isang oras kasi medyo mahirap yung process. Pero meron palang pattern to. So, ah, papakita ko lang kung ano yung ginawa kong first solution. So, yung naisip ko na solution kanina, gawan ko siya ng um, kukunin ko yung value ng factorial which is contradicting siya dito. Ito yung problem. Ito pala yung problem. Write a program that will calculate the number of trailing zeros in a factorial of a given number. So, ang factorial kasi, ito yung, kung sa mga hindi nakakaalam, ito yung 1 times, for example, factorial of 6. So, magmumultiply ka from 1 hanggang 6. So, 1 times 2 times 3 times 4 times 6. So, yan yung, ano niya, yan yung, tama ba yan? 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6. So, ganyan. So, same sa pinakita nila dito. Nakikita ba? Ito, factorial. Ito yung i-multiply mo lahat ng number from 1 hanggang sa n. Kung ano yung nth number. Kung ano yung in-input nila dito. So, for example, zeros. So, yung problem, need mo kunin yung trailing zeros. So, for example, ito, 720 yung result ng factorial niya. Yung trailing zero niya is isa lang. Ito. Pero dito, zeros, factorial niya ng 12 is, ito, 479001600. Hindi ko na mabasa halos. 479 million 1,600. So, yung trailing zeros niya dalawa. So, naisip ko na solusyon kanina. Uh, ginawa ko siyang ganito. Zeros. Tapos, n. Kinalculate ko yung factorial. Pero yung sabi nila dito, you're not meant to calculate the factorial. Pero yun lang yung muna, yun lang yung naisip kong solusyon earlier. So, yan yung ginawa ko. Gumawa ako ng isang variable para bumilang ng count. Gumawa ako ng maghahawak ng factorial value. Magsisimula tayo sa 1. Tapos, kinalculate ko yung factorial. While n is greater than 0. Yan yung ginawa ko. Tapos, factorial natin is times equals. So, factorial 1. 1 time magsimula. Tapos, i-times niya to 6. Hindi. Yung n. Kung ano yung n mo. So, yan yung, so, pabaliktad to. So, from n, for example, 6. 6 times 5 times, ganun. Pababa siya. So, yun yung mangyayari dito. Tapos, so, sa unang ikot, 1 ang value ng factorial, times is equals to 6. So, 1 times 6 is 6, di ba? Tapos, pangalawang ulit, i-decrement natin yung n. So, 6 times equals 5 na naman. Hanggang 4, 3, 2, 1. So, yan yung mangyayari. Tapos, pag hindi niya na nasatisfied to, itong condition na to dito, kung naging 0 na yung, pag-decrement natin, naging 0 na yung n, nare-return natin yung count. So, dito yung ginawa ko. Dito naman, ito yung pagkuha ko ng factorial. Sa baba, dito ako kumuha ng paano ko i-count yung zeros sa dulo. So, ito yung ginawa ko. Fact string is equals to, kinonvert ko yung factorial result to string. Factorial result to string. Okay? Tapos, nag-loop ako.
for let I, nagsimula ako sa dulo ng string pababa kasi trailing zero, so dapat yung kung ano yung nasa dulo siya dapat. Ilang zero ang nasa dulo? Trailing zeros. Okay. So yung ginawa ko, kinuha ko yung panghuling index ng panghuling index ng string. So for example, yung string natin is 5 ang length minus 1 since zero base yung index. So yan I is greater than 0, I minus minus. So magdi-decrement na naman tayo. So dito siya, if fact string I is equals to 0, if 0 siya, i-increment natin yung count natin. Count 0 plus plus, count 0 plus plus. Okay. Tapos else, break na tayo. Kasi pag value niya, hindi siya 0, lalabas na tayo sa loop. Tapos, i-return natin yung fact string. Hindi. I-return natin yung count 0. So, yan. 0. Okay. Okay siya. So, dito, try natin 0, 6. Expected natin is 1. So, 1. Gumagana siya. So, gumagana siya. Ang problema, pag malaki na yung number, for example, magsa-start siya ng, for example, ito, 22. O, sa 22 pa lang, mali na tayo. Ang nangyari kasi dyan, ang result niya, for example, papakita ko lang, 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times 9 and sorry kung medyo boring tong part. 14 15 16 17 18 19, lapit na 20 21 22. Kung napapansin nyo, yung result niya, ito. Kasi yung sa JavaScript, may limit siya. Ay, kahit dito sa calculator, may limit siya kung ilang numbers lang yung kaya niyang i-cover. So, yun yung nangyayari. So, hindi natin makukuha yung eksakto na 0. Expected natin na 0 dito is 4 pa rin. Hanggang sa 30 yan. 4 yung 0 dapat dyan. Pero, hindi natin siya makuha. Pag ito kasi, i-convert natin yan to string. For example. Pag yan, i-convert natin yan to string. Example, to string. Yan yung mangyayari. Sorry kung medyo maliit kanina. So, yan na yung mangyayari. 21. So, kung kukunin natin yung 0 sa dulo, hindi na natin makukuha yung 0 sa dulo dyan. Kasi automatic na 1 na yung madedetect niya. Diba? Kasi yung x.length minus 1 natin sa 21. So, x, yung ika-21st index is 1. So, magbe-break na yung loop natin kanina. Kaya 0 yung nilabas niya na value. So, yan, natagalan ako dyan. So, yung ginawa ko kanina, naghanap ako ng paano ba natin kukunin yung actual na value instead na yung naka-compress na siya. So, sorry, hindi ko alam anong tawag nun. Basta, yun. So, yung ginawa ko, naghanap ako ng, para makuha yung actual na value instead na naka-compress. So, yung nahanap ko is ito, big int sa JS. So, ito yung ito yung data na ito yung primitive value ba tawag dito. So, para data type pa rin to, numbers pa rin siya, pero
mas malaki yung value na kaya niyang i-handle. Okay? So, yan is a built-in object whose constructor returns a big int primitive. So, primitive value pa rin siya. Also called a big int value. So, yung mga primitive value kasi yung numbers, yung string, mga ganun. Primitive value yun. So, para daw makuha natin yung eksaktong value, pwede tayong gumamit ng big int. Ang problema, so for example, i-try natin ha. So, yung value natin kanina na ito, if i-change natin yan sa big int, okay. So, makukuha natin yung ilan yung 0. Diba sabi ko kanina, 4 na 0 yan siya. So, ito yun. Ito yung 4 na 0. So, pag ituto-string natin yan, convert natin yun siya sa string. So, gagana yung condition natin kanina. Okay, sana yun. So, gagana siya. So, mag-count siya sa dulo. Since ito yung nasa dulo niya, 4. So, mag-increment tong count 0 natin ng 4 na beses bago siya mag-break. Kasi dito na yung next na number. Pag pumunta na siya dyan sa 8, magbe-break na siya. So, kung ganyan, gagana sana siya. Okay? So, pwede natin gamitin yung big int. Hindi lang natin nasunod yung hint nila dito na dapat hindi tayo mag-calculate ng factorial. Pero yun nga, as I've said, ito yung paraan na alam kong gawin siya. Paano siya gawin? So, ito yung nahanap kong solusyon. So, ito yung ginawa ko. Instead na, kasi pag integer, tapos, i-convert mo siya diretso to big int, mag-i-error siya. So, dapat, yung initial value mo din, naka-big int. Tapos, ito dito, naka-big int din to. Yan. So, titingnan natin. Test muna natin. So, zeros. So, expected natin ganito, pagdating ng 22 or 20, dapat 4. So, nag-break siya pagdating ng 22. So, try natin yung 22. Ngayon, gumagana siya. Yan, gumagana na siya. Tama na. Pero, pagdating ko dito, paglagay ko dito ng solution ko, kopya natin yan. So, kung titingnan mo, gumagana na siya dapat. Kahit hindi natin sinunod yung hint. Pero, gumagana na siya. Problema, dito sa test, meron siyang error. Reference error, big int is not defined. Kasi, yung gamit na node version dito is 8. Tapos, yung version ng supported yung big int, kung saan siya ni-release, nag-start siya sa 10.4. Tapos, di natin siya ma-select dito. So, di tayo makaselect ng node version 10 pataas. So, kaya nag-failed yung solution ko. So, yun. Kaya, di siya nakasya sa oras. So, yun. So, yung ginawa ko, search natural, di ba? So, normal yan. So, sa Stack Overflow, nakita ko to. Factorial trailing zeros JS. So, yan yung last resort ko. So, tiningnan ko siya. So, ito yung solution na ginamit ko. So, ito yung sinabi niya. Lakihan natin konti. Knowing the number of trailing zeros in a number comes down to knowing how many times it can be divided by 10. Example, by both 5 and 2. Medyo, medyo mahirap siyang intindihin sa side ko. May na ako sa math. So, yun. So, medyo mahirap siya. Pero, tiningnan ko yung pattern niya. Ito yung parang ibig sabihin nila. 2 times 3 times 4 times 5. Pagdating ng 5, dyan nagsimula yung 0. So, yan yung pattern. 5 hanggang 9
isang 0 lang yung trailing niya. So times 6 natin yan, times 7, times 8, times 9, hanggang 9, 8, isang 0 lang yung trailing niya. Isang trailing 0 lang. So, ito yung pinakita niya dito. 5 hanggang 9, magiging 0 yan. Pagdating ng 10, dyan mag-i-increase yung value ng kung ilan yung count ng trailing 0. So ito yung solution niya. The places where a factor 5 gets into the final product are marked. It is clear that factors of 2 occur more often. So the count of factors of 5 are determining the number of trailing zeros. Yun nga, yung pinakita ko kanina, pagdating natin sa factorial of 5, 120 hanggang 9, iisang 0 lang yung lalabas sa dulo. So ito yung solution niya. Kung i-divide mo daw yung n sa 5, yan yung beses na ilang 0 yung lalabas. So, try natin. So, di lang natin kukopyahan yan. Nagawa lang na ako ng ibang function para mas madali ko siyang ma-explain. So, yun. Tingnan natin yun. Ayun, yung result. So, nagawa lang tayo ng result. First, tapos re-return. Yan ang i-return natin. So, yun. While ang n natin is greater than 1. So, kung magto-2 siya or ano. Or, hindi. Not equals to 0 na lang. Greater than 0 na lang. So, kung hindi siya magzi-0, or, yun nga, kung hindi siya magzi-0, hindi siya lalabas sa loop. So, yung babaguhin natin na value, yung n. So, yung sinabi niya kanina, 'di ba, kung ilang beses madedivide siya to 5, yun yung count ng zeros. So, for example, ito, 1 times 2 times 3. Papakita ko lang. 4 times 5 times 6. So, sa 5, ilang beses siya madedivide ng kung i-divide mo siya ng 5, ilang beses? So, 5 divided by 5, isa lang. So, pagdating ng 10, dalawang zeros na yan. So, divide mo siya ng 5, 2 yung expected natin, and so on. So, yun yung mangyayari. Kung ilang beses siya divisible by 5, yun yung kung ilang zero yung lalabas. Okay. So, 30 divided by 5 is 6. Pero, papasok pa siya doon. So, try natin. Try natin yan. So, n is equals to n math.floor. Math.floor natin yan. So, gaya sa ginawa niya dito. Tapos, i-divide natin yung n sa 5. Tapos, as long as pumasok siya dito, yung result natin is magre-result tayo ng i-increment natin yung result. Or kung ano yung result sa n, kung ano yung result sa n, yun yung ilalagay natin dyan sa result variable. Tapos result. But return 0 yun. So yan, i-console log ko lang. N. Kung ano yung naging result ng n. So, try natin. Oops, sorry. Unexpected number. Sorry. Dapat, ano yan. May equal sign. Yun. So, zeros. So, kanina, diba sabi ko, from 5. So, n is greater than 0. So, 5 is greater than 0. So, pumasok siya dito. N is equals to math.floor n divided by 5. So, yun. Check natin. So, 5 divided by 5 is 1. So, yun. 1 yung lalagay natin value. Tapos,
Yun. Result plus equals to n. So, 1 is greater than 0. Oo, pero n mat floor, 0 na yan eh. So, pag pangalawang ulit natin, pangalawang ikot, so ang nangyari, yung value ng n natin is 0 na siya. So, pag i-add natin yung 0 sa result na 1, so 1 plus 0, hindi na siya mag-i-increment. So, kaya yun. So, pwede pala natin gawing, ano yan, greater than 1 na lang. Para di na siya pumasok ulit. So, try natin. So, zeros. So, expected natin dun sa 5, isa, sa 10, starting from 10, magiging dalawa na yan. So, yun, dalawa. 15 yung next. Tatlo. 20. Apat. 25. 6. 30. 25, naging 6 siya. So, expected natin dyan is 5, di ba? So, ito yung nangyari dito. So, sa unang ikot, ang n natin is 25. So, mat that floor natin yan. N, so, for example, 25. So, 5 siya. So, 5 yung nilabas niya dito. Okay, so umikot na naman siya. 5 is greater than 1, di ba? So, pagdating niya dito sa okay, pumasok na naman siya dito. So, yung value niya is 5, di ba? From 25 naging 5. 5 divided by 5 is 1. So, i-add na naman natin siya dito. Okay? So, check natin. While, gawa muna tayo ng value dito. Factorial. Gawa muna tayo ng factorial. Value, start is a 1. Tapos, check natin kung ilang 0 ang magkakaroon andun sa 25. So, while, hindi. So, while, gawa na lang tayo ng variable para sa number, sa kung ano yung kukunan natin ng factorial. Tapos, while n is greater than 1. So, same na ano. Pero, yung gagawin natin dito, kukunin natin yung factorial times equals big int n. Hindi. Tama na yan. Tapos, n minus. So, hanggang 1 tayo. Check natin yan. Factorial. Okay. So, yun. So, yung result natin kanina, pag-check natin ng zeros, 6 yung result. So, dito, i-count natin 1. Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tama nga. Diba? Kung how many times siya divisible yung number niya sa 5. Okay. So, yun. Yan yung result niya. Yan yung solution natin. Ano ba yun? So, yan. So, yan yung solution. Yan yung solution na ginamit ko doon. Lagay natin. Test na naman natin yan. So, pass na siya sa lahat. At yun. Yun din yung pinasa ko kanina. Yan. At yun. That's it for today.